Ngayong tag-ulan, muling tumaas ang banta ng leptospirosis, isang mapanganib na sakit na nakukuha sa kontaminadong tubig baha. Kaya naman bilang tugon dito, na-develop ang isang rapid on-site test kit na kayang mag-detect ng Leptospira bacteria sa loob lamang ng ilang minuto. At upang bigyan tayo ng malawak na impormasyon patungkol dito ay makakasama po natin ngayon ang eksperto sa likod ng teknolohiya na ito na si Dr. Ruby Gilda Paragison Alili. Magandang umaga po, Doc Ruby Gilda, at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Yan, good morning, Doc. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa PTV4 Rise and Shine Pilipinas. Ayan. And mga ka-RSP, ako po si Dr. Ruby Hilda Paragison Alili, o Ruby na lang po, profesora at mananaliksik mula sa Central Luzon State University o CLSU sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ako po isang doktor ng filosofiya sa medical science, ngunit hindi po ako isang doktor ng medisina. Isang malaking karangalan po na maimbitahan sa programang ito na tunay na nagbibigay ng makabulugang impormasyon at inspirasyon sa ating mga kababayan. Sobrang overwhelming po na nandito sa Rise and Shine Pilipinas sa pagkakataong maibahagi po namin ang aming proyekto na makakatulong sa kaligtasan at kalusugan ng mga Pilipino. Lalo na po sa panahon ngayon ng baha at sakuna. Magandang umaga po. Ayan. So, na-mention mo dahil panahon niya ng baha at talaga naman kamakailan lang ay dami talagang bahang nangyari dito, lalo dito sa Metro Manila. So, kumusta naman yung status ngayon ng leptospirosis dito sa bansa at mga ilan na po ang nagkakasakit dito? Sa ngayon po, patuloy pa rin na ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis dito sa Pilipinas. Lalo na kapag tag-ulan at may baha. Noong 2024, ikukumpara lang po natin. Ayon sa Department of Health, umabot ng 5,835 cases ang naitala mula Enero hanggang Oktubre. Mas mataas po ito noong ng 16% kumpara sa parehong panahon noong 2023. Pero kahit tumaas ng bilang ng kaso, mas mababa naman po ang mga namatay. Pagdating po sa ibang mga rehiyon, halos lahat po ay nakaranas ng pagtaas ng kaso. Ngayong 2025, ayon sa Philippine News Agency, may 5% na pagtaas ng kaso kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon mula Enero hanggang Agosto. Kaya masasabi po natin na kahit bumaba sa mga ibang linggo, overall nananatili pong seryoso ang leptospirosis at kailangan talaga na ang maagang pagtukoy at pag-iingat lalo na sa mga lugar na laging binabaha. Actually po hindi lang po itong binabantayan ng DOH pagdating sa mga sakit na nakukuha sa tubig. Ang schistosomiasis din po, malamang hindi masyadong pamilyar sa mga taga-Luzon, pero common po ito sa Visayas at Mindanao. Ito po ay dulot ng parasitikong Schistosoma japonicum naman po. Ito naman ay ayon sa DOH may 2.5 milyong Pilipino ang direktang exposed sa sakit na ito. At halos 12 million ang nanganganib mahawa, lalo sa mga lalawigan ng tulad ng Leyte, Northern at Eastern Samar, Zamboanga Peninsula at Cagayan Valley. Ayun, may rapid on-site test kit po for schistosoma at kit for leptospira po kayo na na-develop. Maaari po ba sa aming ibahagi po ano po ito at paano po ito makakatulong sa pagpapababa po ng kaso ng leptospirosis sa bansa? Kami po sa Central Luzon State University ay nakabuo ng 2 portable rapid test kits. Tinawag po namin Schist On-Site para sa schistosomiasis at Lept On-Site para sa leptospirosis. Ito po ay biosensor kits na kayang mag-detect ng DNA ng mga pathogens mula sa tubig baha o environmental water sa loob lamang ng 30 to 45 minutes kahit walang laboratorio. Alam po natin ang PCR sa COVID-19, di po ba? Ganun din po ang prinsipyo nito, pero this time, hindi na nangangailangang itest sa laboratory at hindi na nangangailangang komplikado at mahal na laboratory equipment gaya ng PCR. Ginagamit ito sa pamamagitan ng pagkuha ng sample ng tubig
pagsala gamit ng special filter na nagawa po namin at saka isinasagawa ang test gamit ng simpleng device na may color indicator, berde kung positibo at walang pagbabago sa kulay kung negatibo. Malaki po ang maitutulong nito sa pagpapababa ng kaso ng leptospirosis dahil mas mabilis ang detection, mas maagang aksyon, hindi na nangangailangan maghintay ng ilang araw para sa resulta, kaya maaaring agad makapaglunsad ng preventive measures ang mga LGUs at DOH regional offices. Ang mga kits ay pambihirang gamit sa active surveillance, outbreak investigation at post-disaster assessment, lalong-lalo na po sa mga probinsyang madalas tamaan ng baha. Sa ganitong paraan po nagiging mas empowered ang mga DOH regional offices at LGUs dahil mayroon na silang field-ready, science-based and actionable tool na maaari nilang gamitin kaagad. Hindi lang para sa diagnosis kundi para sa proteksyon ng buong komunidad. Ayun. So paano naman, Doc, ang proseso nito at sino-sino po ang mga katuwang ng naturang proyekto? Ang proyekto po ito ay naging posible sa pakikipagtulungan Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development or DOST-PCHRD sa pamumuno po ni Director Dr. Jaime C. Montoya. Kami po ay naatasan bilang implementing agency sa pamamagitan ng Central Luzon State University or CLSU. Nakipag-ugnayan din po kami sa mga regional offices ng Department of Health, lalo na sa Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, sa Cagayan Valley, upang maisagawa po namin ang pilot testing or field validation. At batay sa aming validation survey, humigit kumulang pa mga 300 personnel mula sa iba't ibang sektor, gaya ng medical technologies, barangay health workers, at local health officers ang nakagamit na at nag-evaluate ng kits na ito. Mahigit 95% po sa kanila ang nagsabing madaling gamitin ang kit, malinaw yung instruction, at mabilis ang resulta kumpara sa mga karaniwang laboratory-based diagnostic tools po. Ayun. Paano po ba ito makukuha at paano po ba yung magiging proseso po ng pag-roll out po ng mga test kits po na ito? Ang mga kits po ito ay kasalukuyang nasa pilot implementation stage, pero kami po ay aktibong nakikipag-ugnayan sa DOH upang maipamahagi ito sa mga regional offices at local health units sa buong bansa. Sa panahon po ng implementasyon, libre po or subsidized pakadalasan yung paggamit at sinusuportahan po ito ng DOST, PCHRD. Pero kung ito po ay bibilhin, ang isang box ay magkakalaga ng naglalaman po ng 12 test units and suggested cost po ay nasa about 4,100 kada box. And hindi po, kumpara po sa RT-PCR noon, di ba, around 3,000 to 5,000. So ang plano po ay i-roll out ito sa pamamagitan ng DOH sa tulong po ng Centers for Health Development para maipamahagi ito sa mga lugar na high risk or endemic. Bukod pa po rito ay maaari ring makipag-ugnayan sa Central Luzon State University para sa mga interesado, lalo na sa mga LGUs na nais magkaroon ng access sa teknolohiyang ito. Ayun, napakaganda po nito Doc Robbie, kasi maganda na makakatulong ito lalo na ngayon dahil alam mo naman, palagi na lang alam mo ba, bumabaha, Leslie, nagkaroon ako ng story about nito na isa sa mga pasyente ng leptospirosis namatay. Kaya talagang so ganun siya importante, ka-delikado. Oo, maraming salamat po ulit sa pagbabahagi po sa amin ng mahalagang impormasyon patungkol po dito sa mga rapid on-site test kit na ito, Dr. Ruby Pagadiso para Gison Alili. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you very much.